Sino ang dalawang yun? Vamos! Sabi na! Ginoong Ibarra! Kailangan na nating makatakas dito sa lalong madaling panahon, Ginoong Ibarra. May naisip akong paraan. Ano naman iyon, Ilyas? Magpalit tayo ng damit. At bakit naman? Para malito sila. Para pag nakita tayo, akalain nilang ako si Crisostomo Ibarra. Ngunit Ilyas, ilalagay mo lang iyong sarili sa kapamakan. Wala na tayong ibang paraan. Bilisan na natin. Tara na, Ginoong Ibarra. Ayun si Senyor Ibarra! Pupunta na sa langka! Sa wakas, patay na si Crisostomo Ibarra. Sa kubyerto ng isang bapor na nagangalang Bapor Tapo na inihantulad sa pamamahala ng Kastila ay nagsasakayan ng mga Indio at Maharlika. Nakikita niyo ba ang suot ko? Bulong-bula ito sa mga suot niyo. Ang bihira talaga yung asawa ko. Nilayhasan pa naman ako. Hoy, Kapitan! Pakibilisan pa nga yung pagpapatakbo ng barko. Ang hina! Patawad po, pero hanggang dito lang ang kaya ng vapor. Ang babaw talaga ng ilog na ito. Ang bagal tuloy ng takbo ng makina. Lunas ay napakadali. Walang magugugol na anuman. Walang dapat gawin kundi isang kanal mula sa pagpasok ng Indog hanggang sa paglabas na maglalagos sa lungsod ng Maynila. Makakatipid pa ng lupa, mapaikli ang dinaraanan at maiwasan ang pagtaas ng buhangin sa ilog. Hindi ako makakasang-ayon sa iyong panukala, Ginoong Simon. Napakalaking perang magugugol at masisira ang mga kabahayanan. Pues, masira ang dapat masira. At sana may kukunin ng salapi pambayad sa manggagawa. Baka magdulot yun ang himagsikan. Himagsikan? Maliwan. Naghimagsikan ba ang mga Hudyo? O di kaya mga taga-Epekto? Ngunit wala tayo sa Ehipto ni mga Hudyo, Ginoong Simon. Iginalulungkot ko, ngunit hindi ako sangayon sa gusto mo. Siya nga pala, pababa si Padre Florentino sa inyong dalawa ni Paul. Wala siyang tungkol. Nagbibigay pa nga siya ng mga payo tungkol sa pag-aasawa. Pero ang tanging hadlang lamang ay si Junior Torina. Pumapayag na lang ako na baka sa takot mawala ng katipan. Ang totoo, shhh! Nagtatago sa Don Tiburcio sa bahay natin. Huwag niyo sana ikakagalit Ginong Isagani. Ngunit totoo bang naghihirap ang mga tao sa inyong bayan kahit hindi ito bumibili ng mga alahas? Hindi kami bumibili ng mga bagay na hindi naman kailangan. Huwag kang magalit, Ina. Halina't mag-inom lang tayo ng serbesa. Maraming salamat, ngunit hindi kami bumibili. Ganun. Bakit ba kumukulo ang dugo mo sa kanya sa gani? Ewan ko ba Basilio, kung anong tingin ko pa lang sa kanya. Iba lang nararamdaman ko. Abay, dapat mag-ingat tayo. Kaibigan siya ng Kapitan General. Talaga? Dinadalaw mo si Kapitan Tiago? Aba, oo. Si Kapitan Tiago ang una niyang binisita sa kanyang pagdating. Ang sabi, ay isa siya sa mga tagapagmana. Maraming malulungkot at masasayang alamat sa ilog na ito. Nariyan ang malapad na bato.
kinakatakutan dahil sa paniniwalang may engkanto. Ito'y pinagsasamantalan at ginawang pugad ng mga tulisan. May alamat din tungkol kay Doña Jeronima. May kasintahan daw siya sa Espanya. Naging arsobispo dito sa Maynila ang lalaki. Nagbabalak kayo ang babae na parito siya ay pinihingil sa arsobispo na magpakasal sila sa lalaki. Pero nag-iba ang plano ng lalaki. Itinago siya sa isang lungit na malapit sa Ilog Pasig. Teka. Huwag nating kalimutan ang pinakamaganda at pinakatotoo sa lahat, ang milagro ni San Nicolas. Si San Nicolas na nagligtas ng isang incheck sa pagkamatay sa mga buhayang naging bato nang dasalan nito ang santo. Napakaganda! Ang anyo! Isang takot na insik, mga tubig sa ilog at mga bato. Magnifico! Pero kapitan, may tanong ako. Di ba alam mo kung saan napatay ang isang lalaking nagngangalang Guevara? Ay, Navarra o Ibarra. Siya si Crisostomo Ibarra. Ayon sa mga tumugi sa kanya, nung malapit na siyang abutan, ay agad siyang tumalon sa bangka. At nung paglitaw ng kanyang ulo, bigla siyang pinaulanan ng bala. Nawala sa paningin at ang tubig ay nagkulay dugo. At ang kanyang bangkay ay kasama na ng ama. Hindi ba isa siyang pilibustero? Ibig sabihin ay napakamura lamang ng kanyang pagkakalibing. Simon, bakit ka namumutla? Huwag mong sabihin na ang isang biyasang manlalakbay na katulad mo ay nalulula sa Ilog Pasig. Hindi ako nalulula. Ano ba itong naririnig ko? May paparating? Ginoong Simon? Imposible! Hindi ba't Saul tumulong na maglibing kay ina at sunugin na ang isa pang lalaki? Huwag kang lalapit. Kung ayaw mo mamatay. Nagkita na po tayo! Imposible! 13 taon na ang nakalipas! Sino ako sa palagay mo? Ikaw, ang taong matagal nang inakalang patay na. Basilio, ikaw yung naghahawak ng isang lihim na maaaring kasawi ko. At ngayon ay nalaman mo pa ang aking pagkatao? Pwes, tanging kamatayan ang solusyon nito. Pero, ligtas po ang iyong lihim. Kung gayon, hindi ko marahil na pagsisisihan na ikaw ay hindi patay. Kaya ko rin ay dapat meron kang ipagtuos sa lipunan. Basilio, pareho tayong uhaw sa katarungan, kaya dapat ay magtulungan tayo. Karangalan kong tulungan ka, ngunit ayaw kong makialam sa politika. Naniniwala akong karunungan lamang ang magliligtas sa bayan. Mali ka! Tanging dahas lamang ang paraan upang makamit ang kalayaan. Kung gayon, magkaiba pala tayo ng paniniwala, Ginoo. Ginagalang ko ang iyong desisyon, Basilio. Ngunit kung sakali may magbago ang iyong isipan, bukas pa rin ang aking tahanan. Magaling daw ang hihintay natin. Ito ba siya? Kaninang umaga ay nagpakita ako kay Padre Irene. Nabanggit niya na sa Los Baños daw pinag-usapan ng lahat. Ngunit hinayaan na nila ang kataas-taasang lupon ng paaralang primera ang mga desisyon. Ngunit hindi mo kakikitaan ng pagkilos ang mga lupong yan. Yang iya rin ang aking sinabi kay Padre Irene. Ang sabi niya ay si Don Custodio ng iilang sangguni ng lupon ang magdedesisyon. Paano kung ang masasagawang desisyon ay dapat sa atin? Sinabi ni Padre Irene, malaki na raw ang ating lahat. Nagawa na natin na ang ating kahilingan ay malingay sa isang kapasyahan. Kung tayo daw ay makipag-ugnayan kay Don Custodio, ay magagawa nating mahingi ang kanyang pagsang-ayon. Ngunit, sa paanong paraan naman tayo magiging pagkilala sa kanya?
Dalawang paraan lamang ang sinabi sa akin ni Padre Erin. Ang inchik ni si Quiroga. Kamananayaw na si Papay. Ang isang paraan pa ay lapitan si Ginoong Pasta na isang Pilipino at kaibigan ni Padre Fernandez, ang tiyuhin ni Isagani. Huwag ka namang maarte pa. Isipin mo na lamang ang ginhawang may dudulot nito sa atin upang paguran nila tayo. Kilala ko nga ang babae, si Matea. Marahil ay tama si Isagani. Hintayin na lang natin ang resulta ng pagkikipag-usap ni Isagani kay Ginoong Pasta. Ginoong Simon, makinig ka. Ang iyong 9,000 utang ay gagawin kong 7,000 kapag papayag ka na dito ko itatago ang ilang kaha ng baril na darating ngayong gabi. Ano? Baril? Subalit dun, Simon. Ako natatakot. Ako takot huli. At isa pa, ako takot baril. Huwag kang mag-alala. Hindi ka madedihado dito. Unti-unti kong itatago ang mga armas sa bawat sulok ng iyong tahanan. Paumanhin dun, Simon. Sa iba na lamang ho kayo makiusap. Kung hindi kayo papayag, abay marapat lamang na bayaran ninyo ang 9,000 utang. Ano? Sige. Ako payag. Wala naman akong ibabayad. Isa itong kasunduan, Quiroga. Sana'y hindi mo talikuran ang ating pinag-usapan. Malalim na ang gabi, ngunit nag-aaral pa rin si Basilio habang binabantayan si Kapitan Tiago. Kumusta mga mensahe? Inulat niyo ako, Ginoong Simon. Masama na kanyang pakiramdam at maaaring anumang oras ay mamamatay na siya sapagkat kumalat na ang sakit sa kanyang katawan. Unti-unting nilalaso ng Pilipinas. Basilio, makinig ka. Sa isang hudyat ay maaaring sisiklab ang laban. Noon pa'y ayaw ko nang sumali. Pili ka, Basilio! Kamatayan o kinabukasan? Ngunit, paano kayo natitiyak ng tagumpay? Nasa akin ang mga kamay ng general. Nasa akin ang pamahalaan, Basilio. Ngunit, anong gagawin ko? Dahil hindi ako pwedeng malayo sa gitna ng labanan, naisusan ang puntahan mo isang importanteng babae sa kumbento ng Santa Clara. Si Maria Clara? Oo. Siya ang dahilan kung ba't ako nagbalik. Ngunit, tanging himagsikan lamang ang paraan upang mabuksan ang kumbento. Ginoong Simon, matagal na ang patay si Maria Clara. Ano? Sinungaling ka! Duwag ka lang! Duwag ka lang, Basilio! Kuhan sa ulo. Ikakasal na nga pala si Paulita kay Juanito Pelaez. Kaawa-awang Isagani. Napakaraming mamamatay mamaya sa mangyayaring pagsabog. Ngunit, ano naman sa akin kung mamamatay sila? Ako'y walang utang na loob sa kanila at kay Senyor Simon lamang. Siya ang humukay sa libingan ng aking ina na siyang pinatay nila. Ako ay nagpatawad. Oras na para mamatay sila. Narito ang aking munting regalo para sa bagong kasal.
Napakagandang ilawan. Maraming salamat, Ginong Simon. Maaari ba namin ito magamit? Oo naman, bakit hindi? Mas nakakabuti kapag ilagay yan sa pagkainan. Ikinalulungkot ko, ngunit kailangan ko ng lunasan. Papasukin niyo ako! Iligtas ko sila! Huwag kang pumasok! Anong nangyayari dito? Wala po, Ginoong Simon. Umalis na siya! Kailangan ko makalayo! Isagani! Naparito lang ako para masaksiyan ang ating kabiguan. Umalis na tayo dito, Isagani. Bakit? Nakikita mo ang lamparan iyon? Mamamatay tayo! Kailangan nating lumayas! Tara! Ano ito? Isang papel? Mane Tekel Pares. Jesus Tomo Ibarra? Marahil isang biro lamang yan! Isang masamang biro! Ito ay isang pagbabanta mula sa taong matagal ng patay! Si Ibarra! Sulat naman niya ito! Ituloy ang kasiyahan. Walang dapat ipangamba. Walang lugar ganyang mga biro. Hindi kaya niyayos na tayo patayin lahat? Padre Rene, pakitaas ang inyong mitsa. Saglit lang. Magnanakaw! Kinuha lang lang pala! Hulihin niyo yun! Handa na ba kayo sa resistensya? Oo. Ito na ang pinakahihintay natin. Andun na sila. Handa na tayo sa revolusyon. Resistensya! Simon! Bakit uminom ng lason? Simon! Sandali, hahanap ako ng lunas. Sandali lang. Huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Wala na ito, Padre. Mamamatay akong dala ang aking lihim. Anumang oras ay tatalab ng lason sa aking katawan. Diyos ko! Lumalalim na ang gabi. Nais ko sana ilahad sa iyo ang aking mga lihim. Padre, totoo bang may Diyos? Kahit saan tayo magtungo, nariyan ang Diyos. Padre, ayaw kong mamatay na may dalang kasamaan. Ako si Crisostomo Ibarra, na matagal na ipinalagay na patay. Nung araw, matapos akong mag-aral sa Europa, ay umuwi ako ng Pilipinas upang pakasalan ang babaeng pinakamamahal kong si Maria Clara. Ngunit ito'y hindi natupad. Patawarin ka ng Diyos, anak. Alam niyang hindi mo ginusto ang mga nangyari. Alam niyang nasilaw ka lamang sa galit at paghihiganti. Palagay niyo po ba na ang Diyos ang nagpakaloob ng lahat ng ito?
Wala makakasabi sa niisip niya, anak. Alam ko na hindi niya hinahangad ang masama para sa atin. Kung ganun, bakit hindi niya ako tinulungan? Samantalang hindi ito ang tamang pamamaraan. Pag-ibig lamang ang nakakabigay ng dakila. Bakit niya ako pinarusahan? Hindi naman ako masama. Kailangan alugin ang lalagyan para kumalat ang bango. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay payapa ng aking kalooban. Diyos ko po! Simon! 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 Dug, tanaw dito, ibutlin. Sip, parang nagtubol. Yan, may masawa. Ito lang ako para masaksihan ng aking... 3, 2, 1, action! Diba? Basta ko na!